Magandang magandang hapon, 1:08. Ang ating pag-usapan sa ngayon, itatakal ka natin para maintindihan ng lahat kung ano ang pagkakaiba ng insertion kaysa amendment. Itong leksyon na ito, this is a law lecture intended for all the senators, including Drilon, and for all the congressmen, including Luila de Lima, and of course, in the ranks of the senators, including Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero, Joel Villanueva, and all others, including Marcoleta. Nitong lately, dahil ito sa siniwalat ni Joel Villanueva, ni Anthony Taberna, na mayroon palang insertion itong si Risa Hontiveros na 3 billion. Kung gumagalit, marami namang binalita si Anthony Taberna na ibang mga senador na nag-insert din. Bakit yung iba hindi nagalit? Bukod tanging si Risa Hontiveros nagagalit, saka kinukuyog mga kulto sila. Kinukuyog ng mga pinklawan sino. Tsaka mga dilawan, kinukuyog si Anthony Taberna na mga pinklawan sa katabayan. Tsaka dilawan, ang minumura nila, kasama mo dyan si Danggilan Bitog, si Edwin Lacerda. Ang gusto niya ibig sabihin, pinapalabas sa Pilipino na ang moral lang ng mga tao na politiko ay mga dilaw, mga pink. Mga magnanakaw din kayo numero 1 eh. Kayo nga ang unang tumatalo ng barko eh. Ilang dilaw kaya ang tumalon papunta sa barko ni Duterte nung nanalo si Duterte? Tapos nung wala si Duterte, ilang barko kaya ng mga dilawan sa pinklawan ng tumalon papunta kay BBM nung wala na si kung nandiyan na si BBM. Tigilan niyo nga ang ginagawa ninyo. Kung talagang totoo kayo makabayan, do not jump political parties. Kung saan kayo nag-umpisa, at yun na yun. Kalukuhan. May iba naman, hindi naman tumatalon, pero magnanakaw din. Nasa lobang kulo ba? Kumbaga, parang nasa lobang kulo. Sabi ni Jesse Galido, we trust Aquilope, we trust Senator Risa po. You trust her. That trust, may pundasyon ba yan? May katotohanan ba yan? Naloko lang kayo. Because the truth of the matter is, inadmit nga niya na nagpasok din siya during the deliberation of the amendments. Nagpasok siya ng mga budget. Inamin niya Ang sinasabi niya lang, wala siyang in-insert, lalo na sa BICAM. Kabubuhan. Huwag nga kayo magkukuha yan, Risa. Ipokrita ka talaga. Nagtatago ka ng katotohanan. Tititiran yung iba, kayo pala, meron pala kayo. May paliwanag ko sa inyo kung bakit. Inamin na nga ni Risa Hontiveros na may pinasok siya na amendment Yan na yun. Lekturan ko kayo kung ano. Mamaya, ito, pasok ko lang muna ito. Walang sounds. Kinuha ko lang sounds. Ayan si Risa Hontiveros. Bilyong insertion. Si Martin Romualdez. Tsaka si Saldico. Kasama rin dyan si GBRC to. Si Rapi Tolpo. Si Grace po. Lahat kayo, pare-pareho kayo. Yan, si Nancy Binay. Si Cynthia. Nancy Binay, Cynthia Villar, tsaka si Big Zuberi. Ay, nako. Para-pare lang kayo lahat. Huwag na kayo deny-deny. Nakakaasar kayo. Ito naman, si Erese, dilawan ito. Sasabihin niya yung insertion tsaka amendment ay pariha na sila ng kahulugan na binibigay ni Drilon. Si Drilon, ang insertion sa amendment pareho lang. Ginagawa ng pareho yan para matabunan ang kanilang pagnanakaw. Ganon din si Risa Hontiveros. Walang pinag-iba. Ganon din si Lila de Lima ng panahon na siya ay senador. Ngayon, congressman na siya. Tumahimik ka kayo. Tigilan na nga ninyo ang amendment sa insertion sa mga budget.
Ganun lang kasimple para hindi kayo maging magnanakaw. Kaya I'm sorry, Jesse Gilido Kilupe, kung naniwala ka, you are just a victim of Riz Hontiveros. O ito, pakinggan ninyo itong mga politiko-politiko, mga naging congressman, naging senador, tinatabunan nila, pilit din ang pinapalabas sa mga Pilipino na ang amendment daw during the deliberation na kung saan nagpasok sila ng flood control projects ay hindi daw yun insertion. Mga magnanakaw kayo. Sinungaling pa, magnanakaw na. Maganda lang ibang magnanakaw lang, hindi pa sinungaling. Kayo para makapagnakaw, nagsisinungaling pa kayo na kung mo malinis. Kaasar. Yan, pakinggan mo si Drilon sa interview ni Anthony Taberna. Kalimutan na ang amendment ay isang karapatan ng isang Yes. mambabatas. Opo. Hindi karapatan, kalagang kapangyarihan ng mambabatas ang mag-amenda, hindi lang karapatan. Ulitin natin, yan po ay karapatan. Ibig sabihin, Hindi lang karapatan, Drilon, kapangyarihan nyo yan ng senador at saka congressman yan. kung magpasa ka ng batas na siyang sinasabi, hoy, senador, hoy, congressman, hindi ka na pwede mag-insertion. Yan po ay unconstitutional. Yes. Dahilan po yan po ay amendment sa isang panukalang batas. Ginawa niyang amendment ngayon ng insertion. Po. Hindi po ba? Amendment po yan sa isang saligang batas. Ang masama, yung execution. Yun. Dahilan Kunwari pa, hindi ka magnanakaw. Inaaway ka nga ng mga Ilonggo dyan sa Iloilo eh. Ang tulay mo sa Iloilo eh. Tsaka yung airport, yung airport yan, yung sa airport yan sa may Haro, sinara na nga lang eh. yung nilagay doon, substandard ang execution or hindi ginawa Okay. at sa papel lamang. So, ibig sabihin, ang definition ni Drilon ng tinatawag na bawal ay yung insertion or amendment na pag-implement ay masama. Matanong nga kita. Drilon, sinabi mo yung pinanukala mong batas ay siningit mo during the committee hearings, hindi sa BICAM. Siningit mo. Ngayon, pinatupad. Hindi ikaw ang nagpatupad. DPWH. Ngayon, masama pagpapatupad. Ibig mo sabihin, automatic, tinawag na yun na bawal na insertion. Kung nagkataon pala, babait palang district engineering. Ang district engineer, pinatupad na maayos. Pinasa mo rin in the same manner. Pinasok mo sa pag-amenda ninyo sa committee deliberation o sa second reading. Hindi ba naging masama? Pariha rin, nagkataon lang na ang engineer na nagpapatupad ay kawatan. Kung nagkataon lang engineer patupad ay mabuti, hindi kawatan, naging maayos ng inyong batas. Saan ka ba kumuha? Bakit ka pa nag-tap sa bariksam kung gano'n lang naman ang mga katwiran mo? Nakakaasar talaga to. Mamaya, ito naman isa si Erisi. Erisi din, naging congressman dito bago nanalo ulit congressman. Anong sagot niya? Pareho lang yan. Amendment o insertion. Pareho lang daw po yan. Pero the proof of the pudding kung is in the eating. Tingnan natin saan nila dinala. Yan. Saan nila dinala? Ang sa kanya naman, ganun din sa kaisipan ni Drilon. Hindi masama, insertion or amendment, basta during the second reading. In-insert. In the eating daw, sa paano pagpapa-implement. Sino ba nag-implement? Kayo ba? District engineer naman nag-implement. Ito pa isa, si Francis Escudero. Pakinggan natin si Francis Escudero kung anong ibig sabihin ng insertion at amendment.
Yan. Sir, natanong kung totoo may insertions. Insertion man ng amendment, oo, meron naman talaga. May mga amendments naman talaga, hindi naman pwedeng wala. Hindi naman perfect yung net. The word insertion. I'm sorry? The word insertion. Yung context natin, sir, yung mga insertions, mga illegal, shady. Well, these are amendments. Whether it's you call it insertion, whether may kumita, may pinagkakitaan, ang question ay amendment ba yun, sa pagbabago ba yun sa national budget o hindi. Ang NEP ay hindi perfecto. Si ganon din si Jesus Cordero. Pareho lang ang ibig sabihin ng insertion tsaka amendment. Nagbabago yung mga amendments sa NEP, depende sa taon, depende sa kagustuhan, kung gaano ka-stricto ang Pangulo ng DBM. So, depende yun. Sa dulo, pagbubutuhan pa rin naman yan ng miyembro ng Senado at ng Kongreso. Sir, natanong So, ibig sabihin, isa pa ito, si Jesus Cordero, pilit itinatago yung kanyang pagnanakaw. So sabihin na, hindi, pinasok ko naman yan during the deliberation. Ganon din si Risa. Kasi during the deliberation, pinasok. Insertion din yun. Punyeta. Pare-pareho lang kayo lahat magnanakaw. Ito na ngayon, lalatagan ko kayo ng kung ano ang tama. Ayon po, ang ginagawa niyo, examinin natin ang ginagawa ninyo. Ayon sa inyong ginagawa. Una na proseso ay nagbibigay ang Pangulo ng Bansa ng tinatawag na proposal. At ang proposal ay tinatawag na National Expenditures Program. At ibinibigay ng Department of Budget and Management sa House of Representatives. Nakalatag na lahat yan. Mga tulay, mga flood control projects, mga farm-to-market roads, mga DOH super clinics, lahat-lahat nandun, pati sweldo ng tao natin, sweldo ng mga sundalo, sweldo ng mga teachers, sweldo ng mga pulis, nandyan din ang lahat ng bonus at saka mga performance bonus kung mayroon man, at saka lahat ng mga allowances, nandyan din nakalatag, at saka mga budget na nalagay, pangbili ng computer, mga MOOE, pambili ng mga bond paper, pambili ng lahat-lahat sa opisina, pagpatakbo ng opisina, pagbabayad ng renta ng opisina kung nagre-renta ang pamahalaan, kahit sino mang ahensya ng pamahalaan. Nandiyan na lahat sa nilagay na ng Pangulo ng Bansa. Ang obligasyon ng Pangulo ng Bansa ay gumawa ng proposal. At ang proposal niya ay naaayon kung magkano ang pera ng bansa na kinukulikta. Ngayon, kung magdidesisyon ang Pangulo ng Bansa na magsasagawa ng gagastusin na sobra pa sa ating kinikita, ibig sabihin ay nagdesisyon siya na uutang. Uutangin sa mga bangko sa labas ang kulang na pundo na hindi kayang sagutin ng kinikita natin. So, ngayon, yan ang proseso. Number 1 step yan. Nasaan niya nakalagay? Nakalagay po yan sa Article 7, Section 22 ng ating Konstitusyon. Ito, ipakita ko sa inyo para hindi kayo sabihin ninyo, nag-imbento lang si Toto Tirador. Tinitirador ko na kayo lahat ngayon. Lahat kayo. Lalo si Rapi Tulfo na mapagkunwari. Karahin mo titirahin niya yung PPE ng 880 million at 1,000 naman ka na body worn camera. Tapos ang anak niya, hindi na body worn camera, yung malaking wine. 4 million ang halaga. Kinilalaklak doon sa Las Vegas. Sa Omnia Bar. Grabe. Di sa flood control din galing yun. O ito ang batas. Ipakita ko sa inyo ang batas. Matuto kayo sa akin, lecture ito. Kasi ang gagawin ko, para matigil na yung insertion na yan, pupunta ako sa Supreme Court. Yung binigay sa akin na budget para doon sa kay, hindi tayo nahabol, nagulantang tayo doon sa biglaan ginawa nila kay Remulla na appoint kagad. So anyway, doon natin gagamitin yan. So, ito yung Section 22. Nakita nyo ba yan? May highlight. Section 22 ng Article 7. Ayan, Article 7. Yan, Article 7. Executive Department.
So, sa Section 22, nakalagay doon kapangyarihan ng Presidente ng Pilipinas. The President shall submit to the Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill. Take note of the word, the President shall submit to the Congress within 30 days from the opening of regular session days as the basis of the appropriation bill. Ano yung basis na yun? Tinawag dito na a budget of expenditures, sources kung saan manggaling ang pera, at ang kasama ang mga resibo doon. At sa mga, kung may idudugtong pa na mga buwis na gagawin para matupad yung budget. So sino nag-umpisa? Nag-propose? President! At ang pag-umpisa ng President, yun lamang po ang magiging sinasabi sa ating Constitution na magiging basihan sa bill. Take note of the word bill. Ano yung sabihin ng bill? Ang ibig pong sabihin ng bill ay yung pag umabot na sa House of Representatives, saka palang mag-bill. Pero kung galing pa lang sa Office of the President, at tawag yan ay proposal pa lang. Expenditures Program. Ang tawag National Expenditures Program. At sa pamamagitan ng Department of Budget and Management na nasa ilalim ng Pangulo ng Pilipinas, ay magbibigay siya ng tinatawag na National Expenditures Program. At nakalagay dyan kung anong mga flood control, highway, tulay, lahat-lahat na ipapatayo. Tututok tayo ngayon sa budget sa mga infrastructure kasi yan ang mainit. Pati sa mga super clinic niya, sa mga school buildings, nakalista dyan ang lahat. Okay, ganun po, nakalista lahat sa NEP. Ngayon, ano naman sinasabi sa kapangyarihan ng Kongreso? Ang kapangyarihan ng Kongreso ay magsagawa ng batas. Pero, nakalagay na dito, ang kanilang pagsagawa ng batas pagdating sa budget ay pinag-usapan ay nililimitahan. Hindi kayo ang magbibigay ng sources, budget, expenditure resources sa financing. Hindi kayo pwede mag-propose. Ang mag-propose, president lang ang may kapangyarihan mag-propose. Napakaklaro naman dito. Bakit ginagawa nyo? Tinatabunan nyo, binubulag yung tao. Kasi gusto nyo kumita. Nari, Saltiveros, you are no different from Saldico. Ang difference lang niyo sa Saldico, malaki lang kay Saldico. Ikaw, maliit. So, in that sense, pari-pariho lamang po kayo na mga senador at saka congressmen. Mapa-opposition man kayo, mapa-hindi. Mapa kung anong kulay man kayo, pareho po kayo. Kaya, kaipokrituhan na yan, Risa Hontiveros. Ang sinasabi mo na wala kang in-insert, punyeta. During the deliberation sa amendment, nag-insert ka. Tandaan niyo, ang kapangyarihan sa pag-propose ng batas ay sa Office of the President lamang. Kapag mag-insert ka, original na yun, nag-propose ka ng sarili mo. At ginawa mo pang batas, hindi lang proposal. Naintindihan niyo na ba ako? O ito naman, dalhin ko kayo doon sa Article 6, Section 25. O ito naman, kapangyarihan naman ng mga congressmen at saka senador. Section 25, lahat ng patungkol sa budget, pwede nyo gawin, except, ito, Congress cannot increase. Kung magkano nilagay ng presidente niya, pwede i-increase. Pwede kayo magbawas, pero hindi kayo pwede mag-increase. Ito pa, Section 24. All appropriations, revenue, or tariff bills, ibig sabihin bills, proposed law, na mag-authorize sa mga pagpataas, pag-utang, patungkol sa utang at saka pagpaniningil ng buwis, ay exclusively originate in the House of Representatives. But the Senate may propose or concur with. Ano ang meron sa kanila? Bill. Iba yung bill kaysa proposal. Ang Office of the President, mag-submit ng proposal. Pero hindi pwedeng bill tawagin ang
sinusumiti ng presidente. Kapag ikonsidera na ng mga congressmen at saka senador, saka pa lang matawag na bill. Kung congressman, ang tawag dyan ay House Bill. Kung Senate, ang tawag dyan ay Senate Bill. Gregory Babaran, naintindihan mo na ba? Ngayon, ito ang sinasabi ni Anthony Taberna, na lahat ng mga senador, meron silang insertion sa budget bill ng 2025. Ang nagalit si Risa Hontiveros, wala. Sabi niya, wala nga ako, hindi nga ako naglagay sa Bicameral Conference Committee. Bobo. Bakit sa Bicameral Conference Committee lang bang insertion pwede? Doon sa period of amendments, nagdebate kayo, nagpasingit ka ng pundo mo. Sabihin mo, pumunta kasi barangay sa akin, dito maraming humingi ng tulong sa akin, kaya ipalagay ko ito. Hindi ba ganun ang ginawa mo, Madam Risa Hontiveros? Huwag mo sabihin na malinis ka. Punyeta. Pare-pareho lang kilat. Ngayon, nang naibigay ko na sa inyo, ang kapangyarihan ng Kongreso at Senado ay tungkol lamang sa pag-amend ng proposal na ginawa ng House ng President's Office. Ibig sabihin, bawal po mag-insert kahit sa period of amendment. Bawal mag-insert. Kasi pag-insert, original na yan sa iyong proposal. Ikaw na nag-propose, ikaw nag-compute, ikaw nag-estimate, ikaw naghanap kung saan manggagaling ang pondo, yan ay insertion. Pero kung ang nag-isip, ang nag-propose at nag-imagine kung saan magaling ang pondo at saan magkano ang budget, para saan ito gagawin, nag-propose siya para kung magkano, at total, nasa kapangyarihan po ng Office of the President yan. Ang kapangyarihan nyo sa Senado is, i-modify mo lang yan. You are not authorized to, if you are not authorized to increase the funds of the President, the proposed budget of the President, you are neither authorized to insert new ones. Kasi ang mga bagong in-insert nyo ay nag-i-increase ng, it is deemed to have increased the budget allocation. At saka hindi yung power to amend. The power to propose the budget ang ginagawa nyo. Iba yung the power to budget bill. Ang power nyo lang is to originate the bill, hindi yung originate the proposal. Lahat ang mga nakaintindi sa akin dito mga abogado, yung mga senador gaya ni Risa hindi nakaintindi. Siguro dami na siguro nakaintindi. Ngayon, ang conclusion ko po lahat, Gregory Babaran, lahat ay kawatan, kasama si Risa Hontiveros. Tapos dalawang klase ng kawatan. May kawatan na pasimple lang, matahimik, hindi nag-iingay. At saka may kawatan na pa-flex-flex pa. Ganun po yun. Si Risa Hontiveros, nabilong siya sa kawatan na patago. Ayaw ko maging presidente ang kawatan ng patago. Mas maganda pang kawatan na nagsasabi, ay, kukuha ko ng pera dito. Naglindol kanina sa Davao City, sa Davao Oriental. Davao Oriental ay nakaharap yan sa Pacific Ocean. Nung isang araw, naglindol sa Bugo, Cebu, na kung saan naging bubo si Jaime Santiago. Anong ibig sabihin yan? Nako, mukhang galit ata ang Diyos sa mga DDS. Kasi ang Davao, alam ko DDS. Ang Cebu, alam ko DDS. Mga DDS, mag-isip-isip naman kayo. Pinaparusahan na kayo ng Panginoon. Malalaking lindol pa, 6.9 sa Bugo, Cebu. At saka 7.6 dyan sa Oriental, Davao Oriental. Charlie Whiskey, naintindihan nyo na ba ang ibig sabihin ng yung mga kamag-anak ko at safety naman, ang problema lang ito, pinagtatawanan. Wala akong intensyon na sirain ang school na ito kasi dito nag-graduate ang aking pamangkin. Ako'y nagpapaaral ng tuition, mahigit 1 milyon ang ginastos ko na tuition. Yung Mapua,
Yung Mapua na eskwelahan sa Davao, namatay ang isang estudyante. Nasira daw yung classroom building. Ang anak ng Huweteng, oh. One of the best engineering schools. Tapos ang building ninyo, bumigay sa lindol at namatay ang babaeng estudyante. At tinatabunan nila. Pilit nila tinatabunan na hindi ipapaalam sa mundo na may estudyante na engineering student na namatay dyan sa lindol sa Davao City, sa Mapua University. Oh, wag na tayo mahiya. Kahit sakit sa atin yan, the truth of the matter is, it really hurts, but it is the truth. And truth shall serve a lesson. And the more painful it is, the more better is the lesson that you will get. Kaya, Mapua, tagapin nyo na yan. Harapin nyo na yan. Ay. Gawain daw ng demonyo yung lindol. White Ouroboros. Sabi niya, may lindol din sa Luzon kahapon. Kukunti lang lindol sa Luzon. Parang hindi natin hindi ko naramdaman. Si Tote Jeffrey Bagares, Aladesma. So, gusto mo pala si Sira without, honestly, the dirty. Sinabi ko na nga, Tote, naintindihan mo ba ako? Lahat sila mga senador, congressmen, ay puro kawatan. Intindihan mo ako? Huwag na kayo magkunwari kasi the moment na pumasok ka ng budget na wala sa budget na nilista ng Pangulo, kawatan na ang tawag ko sa iyo. Ganon din si Risa. Nagpasok din siya na budget. Kaya huwag siya huwag siya magreklamo. Total, lahat naman sila eh. Rosa de los Reyes, paglindol talaga, walang matibay na building. Gregorio Babaran, napapansin mo po, attorney, madami sa viewers mo dito naniniwala sa fake news. Hindi po ito fake news. Mali ka naman, ikaw ang fake news, Gregorio Babaran. Pasensya na. Bakit ano bang fake news na nilalagay dito? Batas yan, ha? Si Risa, nag-insert po siya during the amendment. Hindi po fake news yan. But, ano ko yan? Tatayuan ko yan. Titindigan ko yan. Umamin na nga po si Risa. Ang sinabi niya, during the period of amendments na lang siya. Anong pinag-iba ng during the period of amendments? Pareho lang yan. Ano ba kay Risa na naniniwala kayo? Niloko lang kayo ni Risa Ontiveros. Nagpapasok din siya ng pundo during the amendment. Pero it doesn't matter kung during the amendment o kung during the bicameral conference committee. It's the same old dog. Kaya wag na kayo yung pagdi-deny-deny na kakaasar talaga yung deny-deny. Ay, hinahanap ko yung denial ni Risa Ontiveros. Tingnan natin. Ito, tinawag niya na fake news ng 3 billion. Ang rason niya, ito pakita ko sa inyo. Basahin natin ang reaction ni Risa Ontiveros. Risa Ontiveros denies alleged 3 billion BICAM insertion. Hindi BICAM ang insertion, walang sinabi si Anthony Taberna na BICAM. Insertion lang yun. Ang problema sa iyo, Risa, ang tinatawag lang insertion ay yung BICAM lang. Bobo! Hindi ka pumirma, sabi niya, hindi ako pumirma at bumoto ng no sa controversial budget. Okay, tatalakayin ko mamaya, bakit ka bumoto? Ang sinabi mo lang dito, doon ka lang,
sa amendment, sabi mo, yun, legal daw yun. Kasi period of amendments mo pinasok. Kasi sinungaling talaga to. Ang hirap ng mga taong sinungaling. Maraming naniniwala pa naman. Style palusot ba? Ito, basahin natin. Mismo ang galing kay Risa sa kay Risa Hontiveros ito nang galing salita niya. O, basahin natin sabay-sabay. Ang idol ninyo, Senator Risa Hontiveros, sabi niya, wala po akong bycam insertions. Oy, Risa, to begin with, ang pinag-usapan hindi bycam lang. Lahat ng klaseng insertions ang pwede ba dyan mapasok. Kasi sinabi po ni Anthony Taberna, may insertion ka. Ang problema lang sa kabubuhan mo, ang tinutukoy mo lang na insertion ay bycam lang. Sabi niya, wala rin sa program pad. All right, maganda, wala kang program pad. Tapos isa pa, hindi ako pumirma sa bycam at bumuto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Tapos babala, wag maniwala sa fake news at maling informasyon. Tapos sabi niya, lahat ng minungkahi kong amyenda, ito na yun, inamin niya. Sa budget ay dumaan sa tamang proseso. Umamin ka, nag-amyenda ka. Pag amin mo, siningit mo. Ang katwiran mo lang, dumaan yan, pinag-usapan yan. Insertion pa rin yan. Bakit? Kasi ang minungkahi mo ay wala doon sa minumungkahi ng President's Office. Unconstitutional yung ginagawa mo. Nakasabi rito, ang lahat ng pag-originate ng proposal ay kapangyarihan lamang ng President's Office. Hindi ka. Ngayon, during the period of the amendments, ang ginawa mo, may naisip ako, lumapit yung kapitan ng Timbuktu, magpalagay sila, papagawa sila ng barangay hall. So, nagpropose ako ng amyenda ng isang multi-purpose building. Singit yun kasi nanggaling sa iyo, original. Hindi yun nanggaling sa Pangulo. Ngayon, yung ibang senador dyan na mautak, mas mautak kay Risa at saka mga congressmen. Ang ginagawa nila para hindi sila punaan o pulaan, ang ginagawa nila, yung singit nila, tinatawagan nila taga DPWH. Tinatawagan nila dati si Yusek Cabral. Yusek, pakilagay niya 100 million sa akin dyan sa barangay Timbuktu. Insertion din yan. Pero pauna, ginamit ang Office of the President. Kaya dyan naman dapat mo makikita ang President na maayos at President na hindi maayos. Ang maayos na Presidente ay chine-check yung lahat ang budget. Dito, nakalusot kay Bongbong, ibig sabihin, hindi siya magaling na Presidente. Trabaho niya, hindi niya trabaho. Pinalusot niya. Naintindihan niyo na ba ibig kong sabihin? Lahat po na mga bagong budget na hindi makikita sa pinapanukala ng Pangulo ng Pilipinas ay insertion. Kahit kailan mo pa ipasok, kahit during the period of amendments o during the bicameral conference committee. Ngayon, tanungin natin, itakil natin ang isang negative pregnant defense ni Risa Hontiveros. Hindi naman ako pumirma sa BICAM report eh. Is it true? Yes, it is true. Ano naman ang ibig sabihin yan? Ang ibig na sabihin yan, kaya sa pumirma ng no, kasi alam niya, kahit maglupasay pa sa dyan, kahit tumulo pang luha niya, aaprubahan din yan. Kaya kunwari lang yung no niya.
Papasok din yun ang kanyang budget na pinasok during the period of amendments. Yung period of amendments diyan sa second reading. Kita nyo ba pag kunwari na idol ninyo? Huwag na kayo paluka dyan. Ang pinakaayaw ko, mas maganda pa yung brutal magsalita na presidente. Ayaw ko yung mga patago kagaya kay Bugbong. Isa rin ito, potential rin ito si Risa. So, ngayon, dahil walang pagkakaiba, dapat ngayon alam nyo na yung trabaho pag-insert ay trabaho yan na bawal sa konstitusyon. Dapat tigilan nyo na yan. Tanging sa Office of the President lamang magmula. At ang gagawin lamang dyan, dahil sa limitasyon na binigay ng ating konstitusyon, bawal mag-propose kasi ang pag-propose nasa Section 22, Article 7 ng ating konstitusyon ay nasa Office of the President lamang ang karapatan at kapangyarihan. Pwede ang Kongreso mag-amyenda pero hindi sila pwede mag-insert. At kung mag-amyenda sila, tanging ang amyendahan lamang nila ay yung mga budget na panukala na nandun na binigay na ng Pangulo ng Pilipinas. At kapag hindi pinanukala ng Pangulo ng Pilipinas, unconstitutional yan. Ngayon, ang mga senador natin, respetado pa yan, Dilima, Drilon, si Igay Irice, si Chis Escudero. Kung tanungin mo naman si JBRC ito, lahat sila nagsasabi, legal daw yung insertion during the period of amendment. Ang gusto na bawalan, yung insertion during the bicameral conference committee. At any stage of legislation process. Lahat ng siningit na pundo na hindi pinanukala ng presidente ay bawal. Ganon lang o kasimple yan. At yung siningit ni Risa during the amendment, kasi inamin naman niya, yun lang ay bawal din. Immoral, illegal, unconstitutional. Kapag sinabi natin unconstitutional, lumabag sa utos ng konstitusyon. One more. Basahin natin uli yung sinabi ni Risa Hontiveros. Yun. Wala po akong BICAM insertions. Hindi pinag-usapan ditong BICAM o hindi BICAM. Sinabi ni Anthony Taberna na may insertions ka kasama ang 700 million na flood control. 3 billion po lahat, Madam Risa. Ngayon, ang counter mo, wala kang insertion dahil lamang ang iniisip mo na insertion ay yung BICAM lang. So, ikaw ang fake news, hindi si Anthony Taberna. Kung hindi ka fake news, bubu news ka. Kabubuhan. Inamin mo sa last paragraph, lahat ng iniminungkahi kong amyenda, amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. Anong tama? Anong hindi tama? Sinabi ko kahit saang parte ng proseso ay bawal sa iyo sumingit. Siningit mo yung mga flood control na yun? Shakino. Ang lahat-lahat ng mga project mo, multi-purpose building, siningit mo yun sa period of amendments. At sinabi mo, dahil doon, sa amyenda, dumaan ka sa proseso, excuse me, Madam, you do not know the meaning of insertion. Tinatawag mong insertion na amendment. Pariya lang kayo ni Drilon. Top notcher pa sa bariksam yan. Kung ganon, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po niyan ay nagpipake news sila kagaya kay Greg Babaran para lamang matabunan ang kanilang pagnanakaw. Kasi pag nag-insert ka, sigurado may bibigay sa iyo dyan na pabor. Ang kontraktor. Kaya kayo buksan yung inyong isipan kung gusto nyo maging maayos ang Pilipinas. Kung maka-Duterte ka, buksan mo kasi lahat naman ng Duterte senators at Duterte na congressmen ay ginagawa din yan. Hindi lang si Risa. Kung maka-BBM ka man, ganon din ang mga senador sa BBM. Tsaka congressman ni BBM. In fact, mas malaki pa sila magnakaw. So, Gregorio, please lang, huwag mo na akong
payabangan ng fake news mo kay Risa Hontiveros. Pinakita ko sa inyong konstitusyon, hindi fake news ang konstitusyon, Greg. I hope and pray to God na magbuksan mong utak mo po. Sarado lang ang isip mo kasi masyado ka nang believe kay Risa Hontiveros. Huwag mo na ako iboto, hindi naman ako tatakbo, Greg. Tatakbo lang ako kung magdating ako 10 million na subscribers at tatakbo presidente na direkta para baguhin ko yung bawalan ko na lahat ng insertion. That's the only way. Sundin natin kung anong constitution. Ang problema, hindi sinusunod ang constitution. Dinalagyan nila ng ginugulo nila ang ibig sabihin ng mga words, bawat words. Para kung magugulo, matatabunan ngayon ang kanilang pagnanakaw. Pwede na sila ngayon makapagpasok-pasok ng insertions. Aminin na po natin dito, lahat ng mga senador. Ito lang unang tanong sa inyo, Greg. Bakit yumaman ang mga inaakala mo mga senador na malinis? Bakit yumaman sila? Si Risa, bakit yumaman yan? Sige, tanongin kita. Saan nanggaling yung kayamanan? Sweldo na 300,000 a month. Gintahin mo nga, saan sila kumukuha ng pagkampanya na umaabot tag 100 million, 50 million? Saan sila kumukuha ng pagkampanya kung hindi sila nagnanakaw? Aber, bawalan pa natin sila mag-solicit sa mga kontraktor? Saan sila kumukuha? At bakit nananalo sila? Dahil may budget sila. Huwag na nga tayo, biakin na nga natin ang ating ulo. Huwag na tayo magpakatuta niyan sa mga maling pag-akala natin sa kanila. Kaya kung ako tanungin mo, ang pinakamainam gagawin sa ngayon, mag-people power at ibasura ng konstitusyon at maggumawa ng bagong konstitusyon at mag-elect ng maghalal ng bagong opisyal. Ganon ang pinakamaganda dyan. So, sige, mag-out na muna ako. Ay, alam ko maraming nagagalit sa akin, pero that's the only way for me to express myself para maraming matututo kung anong dapat, anong totoo para sa batas. Josie Gallardo Gallope, we trust. Pag-isipan mo na ngayon ang pag-trust mo kay Risa Hontiveros. Bernie Pinto Sr., Loretta Chua, spelling nga, magkaiba. Magkaiba ang spelling ng insertion sa amendment. Milicio Castromayor, hello po. White Ouroboros, regardless kung anong political color, basta under the kasalukuyang political system, considered pa rin as trapo. Yan, trapo sila lahat. Sa totoo lang, kasama na si Risa, kasama lalo na si Trillanes. Naghahanap lang ng pera, may pamasahe papuntang Dahag para mabigyan lang siya ng rason ang kanyang pagsisigaw-sigaw. Tanungin mo nga si Trillanes, bakit hindi siya bumabanat sa flood control kay Romualdez? Kasi si Romualdez ang nagbibigay ng pundo sa kanya papunta doon sa Diheg. Ron Robert Go, nakakandalindol-lindol na. Nagkalindol-lindol na tayo. Mas nauna doon sa lugar ng mga DDS ang lindol. Sa Cebu, tsaka Davao, Oriental. Ron Robert Go, Cebu 6.9, Davao 7.6. What's next, Manila? Hindi natin alam. Kasi Mindanao, Visayas, Luzon yan eh. So natapos ng Visayas, natapos ng Mindanao, nako, mag-ingat na tayo taga Luzon. Gregorio Babaran, napaka-bitter mo na po ng kaisipan ni Atty. Hindi po ako bitter, Gregorio. I'm only telling the truth. Kasi naasar lang ako dahil ang dami nating mga senador, nagtatago sila sa tinatawag na amendment. Nagtatago sa amendment para makapagnakaw. Lahat sila po. Lahatin mo na, hindi lang si Risa. Sa Mel NSG, linisan kasi Engineer Toto ang mga santa-santita, puro mga buhaya, mga kawatan. Totoo lang, tingnan mo nga yung congressman ninyo, Greg Babaran. Tingnan mo, yung congressman, saan ka ba? Ikumpara mo sa nakaraan niya nang hindi pa siya congressman. Ganun na po yan. So, Mel NSG, PhilHealth Queen, Saba Queen, o si Saba Queen naman tinatawag si
Lila de Lima. Si Ron Robert Go, nakaw pakulong na tapos lindol pa more, no? Pretty boy ugly. Walang patutunguhan itong mga investigasyon kung i-cover up ng mga politikong sangkot din. Magiging corrupt ang isang tao na nasa pwesto dahil ang kanilang mindsetting sa 20 years kung magkakatrabaho hanggang sa pagre-retiro. Naabot lang ng 5 million to 10 million samantala kung magnanakaw sila ng 50 o 100 million kahit makulong siya, hindi magugutom ang pamilya. Ang dapat talaga balik ang parusang bitay. Siguro matakot na naman ang iba dyan. Kaya lang papayag na ang ating mga mambabatas, sila gumagawa ng batas. Tandaan nyo yan. Andres Guico, watching from Singapore. Denby Ilacion. Good afternoon, Sir Tuto, Kausing. Ano ba nangyari sa Pinas, sa Davao, Oriental, lumindol ng 7.6? Oy, ang kwan daw, isa sa nagiba, no, maraming nagiba. Ang mga lumang building doon po ay hindi nasira, hindi nagiba. Ang mga bagong building ang nasira. Bahala ka kung iboto mo yan. Hindi ko iboboto Presidente Greg Rizal Tiberos. Wala sa ayos yan. Magnanakaw din yan. Rudy Rabi, Pastor. Rudy Rabi, correct, pare-pareho lang silang kurakot. Rosa de los Reyes, magnanakaw din pala si Ontiveros. Yaks, grabe nakakaya. Mel NSJ, at tiradurin mo na lahat ng kawatan. Lahat sila nasa pwesto po. Mel NSJ, Saba Queen at PhilHealth Queen, mga kawatan. Edgar Nation, Dr. Toto, good afternoon po. Rosa de los Reyes, malapit na ang the big one. Nagparamdam na sa Metro Manila. Paano kasi puro pagnanakaw ang inatupag. Toto Jeffrey Bagaris Ledesma, amigo, ikaw ang punyeta, hindi nga insert, kabango-mango sa imo tuti. Bahala na kung magalit ka. Ang iba yung insert, iba yung amendment, magkaiba yan. Huwag mo na depensahan si Rizal Tiberos. Huwag mo na depensahan yan, kakahiya kang ilunggo ka. Charlie Whiskey, Toto, nasa Mindanao ka ba? Be safe. Hindi po, nasa Manila po ako. Rosa de los Reyes, tahimik lang pero kawatan pala. Gregory Babara, napapansin mo po, Atty. Madami sa viewers mo dito maniwala sa fake news. Paano mo nasasabi? Natatanong mo ba bawat isa, Greg? Si White Urboros, may lindol din sa Luzon, kahapon. Charlie Whiskey, hindi gawain ng Diyos. Yan, baka sa demonyo. Tote, Jeffrey Bagaris de Desma. So gusto mo pala si Sing without honesty. Sinong Sing? Duterte, tabalo, huwag kayo magbaka Duterte, huwag kayo maka-Marcos, huwag kayo maka-Pinklawan, Tote. Kung gusto mo maayos sa Pilipinas, tanggalin natin sa isipan natin kung sino-sino mga inidolo natin. Tingnan natin kung sa pangkalahatan, dapat handa ka ba ng iyong inidolo ay makusahan. Yan lang. Dami ng idolo kay kay Tolpo o bumubuto pa rin. Ang dami ng ebidensya. Ikaw, nakataon ka, sa kaliwa ka lang, kay Pinklawan ka lang. Pare-pareho lang lahat kayo eh. Rosa de los Reyes, paglindol talaga, walang matibay na building. Nasa Bible yan. At tama, Toto. Charlie Whiskey, hindi siguro ang lahat kabatan. Gregorio Babaran, nakaka-stress ang mga magnanakaw. Ano po ito rin? Nakastress talaga lahat. Rosa de los Reyes, nasa Bible ang lindol. Chris Carmelotes, DDS, magkano bayad sa iyo? Magkano bayad? Wala pong bayad sa akin, Chris. Pasensya ka po. Wala ka akong pera dito eh. Baka gusto mo ko bigyan. Bigyan mo ko. Charlie Whiskey, trabaho ng congressman at senador ang mag-insert ng budget. Yan. Ginagawa nyo. Ang ginagawa nila na bawal lang daw ng insertion yung during the period of bicameral conference committee. Ay, how bad is it for the Philippines? For Diyos por Santo na lang Pilipinas. Rosa de los Reyes, magulo ang dilawan kakamping, hindi nila matanggap na may insertion, amendment si Rizal Tiberos. Denby Ilacion, simula naging ombudsman si Buying,
marami ang pagsubok na dumaan. Huwag niyo naman isisi kay Boeing. Wala anong kinalaman ni Boeing sa lindol. Rodi sabi, Rabi, maglindol ng magnitude 100, lahat ay patay na pag 100. Gregorio Bibran, kasi kami, ako civil engineer ako, ang disenyo namin ginagawa hanggang ano lang yan, intensity 80. Gregorio Babara, hindi pa ikaw ang fake news, hindi pa ako fake news, pasensya ka na po. Hindi rin ang mga viewers, paano mo nasabi mga viewers sa fake news? Hindi ka natin sila natanong. Hindi naman sila nag-vlog dito, kundi nakiki-comment lang. Tingnan mo yung comment nila kung mga fake news ba. Risa de los Reyes, fake news daw ang comment. Hindi mo lang natanggap na may insertion or amendment si Risa Ontiveros na 3 billion. Charlie Whiskey, huwag kayo mag-alala kung totoo yan, corruption na yan, maraming evidence yan na pag nababayaran ng government yan. Then Ilasyon, non-General Torre, walang masyado ang kalamidad. Again, walang kamalamidad sa panahon ni General Torre, siya naman ang nakalamidad, natanggal sa pwesto. Gregorio Babaran, kanya-kanya po tayo opinion. Attorney, nakaraan sabi mo, magkaiba ang insertion na tamin. Magkaiba talaga. Ngayon, sinasabi mo, hindi po parehas, magkaiba. Ang amendment kasi dapat, nasundin ni Dirilon, yung amendment na ang galawin nyo lang, yung panukala ng Pangulo. Huwag yun ang pwedeng matawag na amendment. Pag nagsubra ka pa, nagdagdag ka pa, insertion na yun. Okay? So, ginagawa nila pare-pareho ang amendment saka insertion. Pero ang amendment sa panahon ng period of amendment sa second reading yung ginagawa. At hindi ka authorized magdagdag ng bago kung hindi nanggaling sa panukala ng Pangulo. Ito ay kakaiba sa ibang batas, Greg. Ang batas ng budget po ay specific ang utos ng Constitution. Detalyado. Una, na ang proposal manggagaling sa Office of the President at tatawagin itong expenditure program. At sinasabi yan sa Section 22, Article 7 ng ating Constitution. Kaya hindi po pwedeng babaliin yan. Ang ginawa, kung ikaw ay mag-insert, kung si Risa nag-insert, sa kanya nagsimula ang lahat. Siya nag-propose, siya nagkwenta, sa kanya siya kung saan niya kinuha yung budget, kung magkano ang gagastusin, entirely a new proposal. Yan ang insertion. Kahit kailan mo pinasok, kahit sa BICAM o kahit sa during the period of amendment. Okay? Dapat klaro tayo dyan. Kasi kung tigilan natin yan, sigurado ko na wala ng taong tatakbong senador. Sigurado ko na wala ng tatakbong congressman. Kasi dapat, Office of the President lang magpapatupad ng mga proyekto, hindi mga congressmen. Rosa de los Reyes, singit yun, preparation sa 2028. Oh. Siyempre, kukuha siya ng budget yan. Kailangan niya ng budget pang kampanya. Ganun lang kasimple. So, magnanakaw din. Nag-vote yata, both houses yan, toto. Kaya ang obligasyon ko ngayon sa inyo, bilang isang nakakaalam sa proseso sa batas, ay amyendahan ko po ang aking petition na nakabinbin ngayon sa Supreme Court. Isasama ko itong insertion tsaka amendment. Rosa de los Reyes, tama ka sir, booking din si Ontiveros. Vicente Junior Barnido, noon pa man sa simula pa, wala na kaming tiwala kay Ontiveros. Denby Ilasyon, kanina yung hearing nila sa Senado, 3 lang ang tao, Espisoto, Robin, yung iba absent. Oh. Gregorio Babaran, legit die-hard supporter ng mamamatay tao. Kung matutuloy ka senador, ay hindi po ako magtutuloy ng senador. Pasensya na po. Wala na akong panahon dyan. Senior citizen na ako. Rosa de los Reyes, Gregory, tanggapin mo na lang ang katotohanan na may amendment. Hindi naman amendment yun. Amendment, tinawag niya lang amendment. Pero ang totoo, insertion yun, 3 billion, si Ontiveros. At siningit niya 700 million na flood control. Pero dahil sa pinasok niya sa second reading, hindi niya tinawag na insertion. Kaloka naman. Oh.
Gregorio Babaran, bubuto na naman sana. Kaya huwag mo na po kayo buto. Okay lang po yun. Hindi na importante yun. Hindi naman ako, hindi ko naman ikakamatay yan. Then bilas yun. Walang perpekto na tao dito sa buong mundo. Lahat makasalanan. Ang yaman at madadada sa lupa. Madadapa sa lupa. Madadala sa lupa. Rosa de Luces, ang mayaman lang dito na walang pagnakaw, isa nakita ko si Pacquiao lang. Sino pa? Yung yumaman. Pwede ko sabihin si Maine Mendoza, pero ang asawa niya magnanakaw. Yung mga kumita sa pelikula, yung mga negosyante, nagnakaw din yan. Si Lusutan, Henry C., si Gokongwe, nagnakaw din sa gobyerno yan. Paano? Sa pamamagitan ng pagdaya sa tax. Ano pa? Sino pang ibang totoo dito? Yung mga nanalo sa sweepstakes na malakihan, yun yung mga totoong tao na nanalo. Nagkaroon ng pera na hindi ninakaw. Kaya, lalo pa yung 2 tulpo na yan. Sa pagnanakaw ng galing yung kanilang pera. Then bilas yan, baka bukas. Inom nga ako ng kape. So, at least, ang maiwan ko lang sa inyo, bahala kayo sa pagdidesisyon, pero maniwala po kayo sa akin, lahat ng klaseng pagsingit ng pundo na hindi nakalagay sa panukala ng Panginoon, ng Panginoong Presidente, ay insertion po yan. Okay? Ganun. At yan po ay labag sa Constitution. Maraming salamat po. Paki-like na lang, paki-share para patuloy tayo magsisiwalat.